Sa pinapasok nating pagnenegosyo ay maraming beses dito ang pwede tayong mabigo, na maaari tayong madapa, at ilang beses din natin marahil na iisipin na sumuko na lang. Sa dinami-dami ng kapwa natin Pilipino na talagang sumusubok magnegosyo, ay hindi lahat sa mga ito ay nagtatagumpay. Sa dinami-rami ng mga pagbabago sa ating ekonomiya, pagbabago sa lifestyle ng mga tao, kaya naman marami din yung negosyo na hindi nakaka-cope up doon sa kung ano ba yung mga changes na nangyayari sa ating paligid. Kaya naman ang ending mga katindahan ay may mga ilan sa mga negosyante ang talagang sumusuko na lang at nagsasara dahil nga sa nalugi yung kanilang sinimulan na negosyo. Pero doon ba sa mga pagkakamali natin, doon ba sa mga panahon na nahirapan tayo, nadapa tayo, ay nagawa na ba talaga natin yung best natin para lang hindi tayo dumating doon sa punto na isusuko natin yung ating pinaghirapan, yung ating sinimulan, di ba? Kaya naman mga katindahan, sa video na ito ay mag-share ako sa inyo ng ilang mga tips para nga hindi tayo panghihinaan ng loob at mapupunta doon sa pagkawala ng ating sinimulan na negosyo. And number 1 nga dito sa ating listahan mga katindahan ay sipag at tiyaga. Yan. So napakadaling, di ba pag narinig natin yung sipag at tiyaga, parang napakadaling explanation, pero mahirap siyang gawin mga katindahan. Way back mga katindahan, hindi pa ako nagsisimula ng ganitong RTW business, is maraming nagsasabi sa personalidad ko na ako ay isang tamad, walang mararating sa buhay, ganyan, hindi aangat. Alam niyo yung mga pang-down, ganyan. Mas kilala ko yung sarili ko kaysa doon sa mga taong nagda-down sa akin. Kaya doon sa mga nagsasabi noon na tamad ako, wala akong mararating sa buhay, alam niyo, nagpapasalamat pa ako sa kanila ngayon dahil sila yung nagbigay ng lakas ng loob sa akin para ipakita, para mapatunayan na hindi ako yan, hindi ako yung sinasabi nyong tamad, hindi ako yung sinasabi nyong walang mararating sa buhay dahil danas ko yung hirap. Kaya naman mga katindahan, sa pagkakaroon ng sipag at tiyaga ay hindi lang yung negosyo natin yung uunlad, pati yung ating personal development, di ba? Pangalawa mga katindahan, ito ang aking tip number 2 na huwag tayong matakot mabigo. Diba? Huwag tayong matakot sa failure dahil, diba, kasama yan sa naghahanap buhay, kasama yan sa pagiging isang negosyante. Hindi lang ito applicable sa mga nagnenegosyo, applicable to sa lahat ng bagay na huwag tayong matakot na mabigo dahil sa paghahanap buhay mga katindahan, hindi naman natin alam agad kung magiging successful tayo doon sa pinapasok natin na negosyo o hindi. Siguradong darating yung time na merong malakas na panahon, merong panahon na mahina, pero doon sa mahina, doon sa tagkiriwi moments natin na yan, syempre mga katindahan, pinagdadaanan talaga yan ng mga nagnenegosyo. Kumbaga, kung matuman ngayon, ano ba yung pwede natin gawin para meron tayong alternative na pagkakakitaan, di ba? Kaya nga dito sa aming tindahan, mga tindahan, hindi tayo nagpo-focus sa isa lang. So, maraming option si customer. At tayo bilang manininda is marami tayong option ng pagkakakitaan, di ba? Ang tip number 3 natin, mga katindahan, ay kailangan magkaroon tayo ng mga karagdagang kaalaman. Diba? Ano-ano ba ito mga ito? Mga katindahan, hindi naman lingid sa ating kalaman na maraming mga changes, maraming pagbabago. Ang ating kapaligiran ay nag-i-innovate, diba? Nagpo-produce ng mga makabagong teknolohiya, nagkakaroon ng mga iba't ibang pamamalakad, alam mo, ang daming sumisibol na bago. So, kailangan tayo bilang isang negosyante is marunong tayong mag-cope up doon sa kung ano ba yung mga bago. Kailangan nating matuto. Hindi tayo pwedeng palaging mangmang, hindi tayo pwedeng palaging walang alam. Lalong-lalo na sa technology, yung paggamit natin ng technology, ng mga cellphone, gadgets, ano ba yung trending ngayon? Dapat, kagaya niyan, dapat yung sa mga apps, alam natin kung paano natin siya pagganahin, alam natin kung paano siya pagkakakitaan. Total, andyan ka naman na nagnenegosyo, hawak mo yung oras mo, why not na magdagdag ka ng GCash dyan, mag-load ka using Paymaya. Hindi natin kailangan nung makalumang yung cellphone na gusto natin mag-load. Ang gusto natin yung retail SIM, yung mga ganun. So, old na yun. Meron ng mas makabagong teknolohiya na mas mapapadali. Wi-Fi lang yung kailangan natin, di ba? So, sa mga ganung pamamaraan mga katindahan, kapag open tayo sa panibagong kaalaman, new learnings, ika nga, is magkakaroon tayo ng other source of income kung saan nagbibigay ito ng katatagan sa ating negosyo, di ba? Dahil hindi lang tayo umaasa sa isa. Meron pa tayong mga pinagkukunan bukod dun sa raw materials natin or dun sa product itself, di ba? Meron tayong mga services na na-i-offer kay customer na hindi nagagawa ng ibang negosyante dahil nga hindi sila open dun sa mga makabagong kaalaman, di ba? So, kailangan maging advantage natin yan. At ang pang-apat naman natin mga katindahan
katindahan ay maging passionate tayo sa ginagawa natin. Mahalin natin kung ano yung ginagawa natin. Hindi pwedeng ang mahal lang natin is yung benta natin, yung kita natin, ganyan. Hindi pwedeng ganun. Mahalin natin lahat sa paligid natin. Lalong-lalo na yung pag-embrace sa ating mga customer, hindi naman embrace na yakapin natin literal, di ba? Kumbaga, alam dapat natin yung kung paano natin huhulihin yung kiliti ng customer, kung paano natin makukuha yung mga target market natin. Kailangan natin maging passionate sa lahat ng bagay na nakapaligid sa atin, di ba? Kailangan natin makita kung ano ba yung pangangailangan ng hindi lang ng customer, hindi lang tayo bilang negosyante, yung mga produkto natin na dinidisplay dyan, meron din yung pangangailangan, di ba? Gaya ng paglilinis, pag-arrange ng display, yan, maging passionate tayo para mas maging matatag yung ating negosyo na pinasok. Tip number 5 mga katindahan ay yung tamang pagpapaikot ng pera. Diba? Minsan kasi mga katindahan, kapag meron na tayong hawak na pera, ang nangyayari is nagagastos natin sa ibang bagay which is hindi pa naman kailangan, hindi pa naman napapanahon. Kumbaga, kailangan pa ng support system ng ating negosyo. Hindi pa tayo doon sa pagwawalwal, hindi pa tayo doon sa pagbili ng kung ano yung mga wants natin sa buhay, ganyan. Maging talino tayo sa pagpapaikot ng pera. Hindi pwedeng tayo yung papaikutin ng pera. Kailangan tayo ang magpapaikot sa pera. Sa ganitong hanap buhay kasi mga katindahan, kailangan natin ng pondo talaga na mapapaikot. Kailangan natin paganahin yung pera para maka-generate tayo ng mas marami. Makapag-provide pa tayo ng ibang pangangailangan ng ating tindahan. Kagaya na lang ng mga hinahanap ng mga customer na wala pa sa tindahan natin. Paano natin may po-provide kung hindi tayo marunong humawak ng pera? Mas inuna pa natin yung luho kaysa doon sa pangangailangan ng ating customer. Yung luho nandyan lang yan. Pero yung pangangailangan ng customer, 'di ba? Hindi natin may po-provide kung inuna na natin yung pansarili nating kapakanan kumpara doon sa kapakanan ng ating negosyo. Kaya kailangan mga katindahan, marunong tayong humawak ng pera. Alam natin kung kailan tayo gagastos, alam natin kung kailan natin iipunin yung ating pera, at alam natin kung kailan natin siya papaganahin. Alam natin dapat kung paano natin papaikot-ikutin para mas maparami natin yung ating paninda. Siyempre, pagka ganun, mas malaki yung chance na kikita tayo at mas malaki yung chance na hindi tayo susuko, hindi tayo mag-give up doon sa ating negosyo. And last but not the least mga katindahan na ma-share ko sa inyong tips is mag-focus tayo sa ating goal. Palagi nating isipin, bakit ba natin sinimulan yung pagnenegosyo? Bakit ba tayo nagsimulang maghanap buhay? Diba? Siyempre, nagsimula tayo maghanap buhay para mapalago, para pagyamanin yung ating sinimulan, para hindi na tayo babalik doon sa kung ano tayo dati na. Halimbawa, kagaya ko dati, nagtatrabaho, ganyan, papasok ng alas 7, alas 8 ng umaga, lalabas ng alas 6, ganyan, 8 hours na duty, tapos magkano lang yung kinikita. Kapag ganito may hanap buhay, unlimited income, nasa sa atin na kung magkano yung kaya natin kitain sa isang araw. Hindi naman sinabi natin unlimited, sobrang dami na. Hindi, pero kahit paano is mas natataasan natin kung ano yung meron doon sa dati nating buhay na nagtatrabaho, di ba? So, ang goal natin dito is makapag-provide sa family, ma-provide yung mga needs natin, ma-provide yung mga hindi kayang i-provide ng mga dati nating ginagawa. Diba? May kanya-kanya tayong goal. Gusto natin yumaman, gusto natin makabili ng ari-arian, gusto natin makapamasyal and everything. Ano ba yung goal natin sa buhay, diba? Kailangan focus tayo mga katindahan. Hindi tayo pwedeng nadapa lang ng isang beses, dalawang beses, napagod, tinamad na, nawalan na ng gana, iisip na naman ng panibagong negosyo. Diba? Para ka lang yung nagtatrabaho na nagkaroon ng hindi pagkakaunawan sa katrabaho mo, gusto mo nang mag-resign, ang hindi, maghahanap ka na naman, panimula na naman, panibago na naman, ganun. Focus tayo mga katindahan sa ating goal, diba? Para mapalago natin siya. Kailangan doon sa mga pagsubok na dumadating sa ating buhay, kaya nating solusyonan, dapat palagi tayong handa para hindi tayo basta-basta matitibag, hindi tayo basta-basta susuko, dahil palaging handa. Diba? Palagi nating tatandaan mga katindahan na kaya tayo nagsimulang magnegosyo, kaya natin pinasok yung pagnenegosyo ay para kumita, para umangat, hindi para sumuko at malugi. Diba? So ayan na nga lang muna mga katindahan yung ating mga pinagsama-samang tips and advice para nga mas mapatatag pa natin ang ating negosyo.
So hanggang dito na nga lang muna mga katindahan itong ating video. Sana ay may na-share ako sa inyo nakapaki-pakinabang na naman, at hanggang sa mga susunod pa natin na mga topics and videos and everything. Maraming salamat mga katindahan sa inyong palaging panonood, and happy selling!